Hello po mga kababayan. So ito yung mga latest na mga developments ngayon. Yung ilang mga senador natuwa sa naging efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng Department of Foreign Affairs, DFA, sa pagkikipag-negotiate mga kababayan sa Foreign Ministry ng Iran para sa safe passage ng mga barko na may pangarga na petroleum papunta dito sa ating bansa. Ayan si JB Ejercito. We commend the efforts of PBBM and Secretary Lazaro for opening the lines with Iran for safe passage of tankers bound for RP. Sabi po ni ngayong araw na to ni JB Ejercito. Pinuri ni Senador JB Ejercito ang naging akbang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kalihim ng DFA na si Maria Teresa Lazaro sa pakikipag-ugnayan sa Iran para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga tanker papuntang Pilipinas. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Ejercito na kinikilala niya ang kanilang pagsisikap na buksan ang linya ng komunikasyon sa Iran para ligtas na transit ng mga barkong nagdadala ng langis at iba pang pangangailangan sa bansa. Sabi ni Ejercito, ang akbang na ito ay makakatulong sa seguridad sa enerhiya ng Pilipinas at proteksyon ng mga Pilipinong marinero sa pandaigdigang karagatan. Yan mga kababayan, ship carrying Filipino seafarer safely passes through Strait of Hormuz. So natiwa sila. Ganon din mga kababayan yung pinaabot na pahayag ni Senator Ping Lacson. Itong sabi ngayon mga kababayan ni Senator Ping Lacson. Lacson lodged DFA for securing safe passage of Philippine vessels through Hormuz. Sabi po ni Ping Lacson, the diplomatic effort anya was crucial, noting that the key shipping lane is used for the bulk of the country's oil supply, accounting for an estimated 80 to 100% of imports. Our commendation and gratitude to DFA Secretary Maria Teresa Lazaro for quietly and efficiently negotiating with Iran to allow passage of vessels through the Strait of Hormuz that deliver 80 to 100% of the Philippine oil imports, sabi po ni Ping Lacson sa kanyang post sa X. The DFA earlier disclosed that Lazaro held a very productive phone conversation with Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, who gave assurances that Philippine flag vessels, energy shipments, and Filipino crew would be allowed safe and unimpeded transit through the vital route. Kita ninyo mga kababayan ang efforts na ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, that actions na ginawa ng DFA because of the order ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga previous na mga sinasabi ng ilang mga senador tulad po ni Loren Legarda na umipal na grandstanding last week, inaakusahan yung ating Marcos administration, ang Department of Energy, ang DFA na mahina daw gumalaw. Anong mahina gumalaw? Advance gumalaw ang ating ang ating mga officials. Gusto lang ninyong umipal tulad ni umipal po ni Robin Padilla. Pinalalabas may effort sila at nagpakalat ng fake news yung mga DDS. Pinalalabas si Sara Duterte may ginagawa. Ito yung mga pinapakalat nilang fake news, miming malupit. Sobrang nakakabilib talaga si BP Sara. Talagang inuuna ang kalagayan ng ating bansa. Fake news po siya. Ang nila, ang hilig talaga magpakalat ng fake news. Ginamit pa yung Inquirer. Iran and Philippines reach strategic maritime agreement to secure oil shipments through the Strait of Hormuz. Petroleum Minister Mohsin
Pacnijad and BP Sara Duterte finalized deal for safe passage of Davao-bound tankers. Fake news. Kaya sinupalpal po ng isang Marcos loyalist na si Benji Contreras. Sabi ni Benji Contreras, basta talaga DD magaling gumawa ng fake news. Meron ata silang doctorate degree sa manufacturing ng fake news. Inquirer.net, dinamay pa kayo ng DD sa katarantaduan nila. Ginamit pa yung ginamit pa yung Inquirer. Ganon sila kagaling pagdating sa fake news. Papaniwalain lang mga kababayan yung mga tao na si Sara may ginagawa. Di ba? Yung mga hindi nagche-check ng mga balita sa mga legitimate news sources, naniniwala na may ginagawa si Sara Duterte. Si Sara Duterte po, the other day, March 31 pala, nung March 31, na-invite sa Zamboanga del Sur na speaker sa elementary graduation sa kinder. At sabi niya doon sa mga graduates, kayuan niya yung susunod na vice presidente. Pinulitika pa, mga kababayan. You are the future vice presidents. Alam nga, di lahat yun magiging politiko at tatakbong vice presidente. Kinder pa lang ngayon. Pinagsabihan ni Sarang maging vice presidente at saka yun sa elementary. Tapos nagturo ng values. Ng magandang asal. Ano karapatan mo magturo ng magandang asal na kayo po walang magandang asal? Pinagmumura nga ninyo, mahilig kayong magmura. Pinagmumura ninyo yung ating Pangulo, pinagbantaan pa si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Wala kang moral ascendancy to speak or teach values na wala po kayo. Di ba? Masama yung asal ninyo. Magtuturo ka ng kagandang asal. O di ba nakakaya yun, mga kababayan? Na-invite sa Zamboanga, sa Zamboanga del Sur, del Norte, sa isang graduation ceremony ng elementary at kinder. Hindi man lang college or university or maski man lang high school sana. Si Majority Leader Sandro Marcos, State University, Marcos State University na invite. Si Sara, Vice Presidente, Kinder Elementary. O ngayon, si Robin Padilla, mga kababayan, pumapapel, umiipal po. Ayan yung post niya, mga kababayan. Post niya kahapon, Robin Padilla. Basahin natin kung ano yung sinasabi niya rito. Sabi niya, sa matagal na panahon ay maganda ang aking personal na relasyon sa bansang Iran. Bukod sa kapatid na Muslim, ang mga ito ay napakayaman ng kanilang kasaysayan bilang mga Persians na pinagmula ng maraming kaalaman, napakaraming scientists, mathematical philosophers, wise men as spiritual leaders. Ang lahi ng mga ito, minsan ko na rin napunta ng Iran at pinag-aralan ang basic ng kanilang martial art na Palavani. Nakausap ko ang Iranian ambassador na si kapatid at Ginoong Yosef Ismail Sadi patungkol sa mga pahayag na lumalabas sa social media. Matapat niyang sinabi na wala namang nagbago sa pakikitungo ng Iran sa Pilipinas, bagkus ay patuloy nila itong pinaiigting at pinalalakas. Kaya palagian nilang inaabot ang kamay ng Iran sa Pilipinas. Anuman bagay na makakatulong ang Iran sa Pilipinas ay gagawin nila sa abot kanilang makakaya at napatunayan na po nila yan. MB Galaxy Leader released January 2025. Iran provided diplomatic support that led to the release of 17 Filipino seafarers held by Houthi rebels for over 400 days. The seafarers were eventually repatriated through Oman.
Isinabay niya yung post niya, mga kababayan, doon sa report ng DFA na sa kanilang pakikipag-usap, tinawagan sa telepono yung ambassador sa yung Iranian Foreign Ministry, inassure ng safe passage ng mga barko na may kargang petroleum at saka safe passage ng mga seafarers. Malinaw na sumasakay, umiipal. Ay, nako, Robin Padilla. Huwag kami. Hindi mo na lang kasi i-acknowledge yung efforts ng DFA dahil sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo magawa kasi amoy Duterte ka kasi. Amin ni Robin, kahit anya sunugin mo ako, mangangamoy Duterte ako. Ayaw mong i-acknowledge tulad ng pag-acknowledge ni JB Ejercito at sa Kaniping Lacson ang efforts ng ating DFA sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi napapahiya kayo. Tapos yung mga supporters ninyo, mga DDS, pakalat ng fake news. Ayan yung mga pinapakalat. Mga kababayan, huwag kayong naniniwala dyan. Fake news. Sila po talaga ang sources ng fake news. At napakaipal, mga kababayan. Ayun lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.